magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sa mga nariyan sa likod, amen. Magandang umaga po. Sa mga bagong buhay diyan, magandang umaga po. Ayan, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. We are here today to worship the Lord in the Spirit and in truth. Samantalang marami po ngayon ay sumasamba sa alak, nasa hospital, naglalamay, nakaburol. But praise God, we are still alive and we have time para po kilalanin ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Sa lahat po ng kasama namin sa online, magandang umaga rin po sa inyo. Nawa hanggang sa matapos po ang ating service ngayong umaga, ay kayo po ay nakaantabay at kayo po ay mapagpala ng ating Panginoon. Tayo tumayo at tumawid po tayo kahit na kubo. Malapit na po tayong lahat ay balikan ng Panginoon. Salamat sa langit. Meron po magandang mansyon. Kahit dito sa lupa ay wala tayong bahay. Kahit na kubo, kay Bunsong ito pagka may patay. On the first verse, kahit na kubo ang aking tahanan dito sa lupa, may kasiyahan. Praise the Lord. Hanggat sa langit may naghihintay na kaharian itong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at langit sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ano po yan? Ang kaulayan ay kusat saklang, walang sarili. Pwede mo po, hinahampiyan doon sa langit. Kanta mo tayo. Lahat po umawit. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis. Wala ng hapis at naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kung maawa sa kalagayan mo, bakit naman? Pagkat sa langit ang aking tungo, pansamantayan naglalakbay dito hanggang umano sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis. At naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Tunay nga po na kung sa buhay na ito lamang tayo nagsisiasa, tayo na po ang kahabag-habag. Amen. Pero salamat, meron pong inihandang
kalalagyan ang mga tunay na mga naligtas doon sa langit na walang hanggan. Let's sing the song, Dahil Siya'y Buhay. Bakit tayo po ay tiyak na pupunta po sa langit? Hindi po sinasabi lang natin na tayo po ay pupunta sa langit dahil naaawa po tayo na sabihin nga sa impyerno ang tao. Kaya maraming nagsasabi, salamat naman, namatay na siya, nasa langit, nasa piling na ng Panginoon. Sana po naiintindihan natin, dahil tayo po ay iniligtas ng Diyos na nagkatawang tao, siya'y namatay, inilibing, at ngayon siya'y buhay at mabubuhay magpakilanman. Let's sing the song, Dahil Siya'y what a comfort in life. Amen. Na ang buhay po natin sa mundong ito ay matatapos, ngunit ang dulo po nito ay wala ng hapis, wala ng luha, at meron pong buhay na walang hanggan. Ang sino mang na kay Kristo na sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tayo muna po ay manalangin. Lumapit po tayo ng may katotohanan
walang halong na paimbawawan sa umagang ito. Ay ito'y manalangin. Panginoong banal sa langit, Diyos na sa amin po sa umagang ito ay nagbigay ng buhay. Kinikilala po namin na kahit po yung simpleng pagbangon, kung wala ikaw o Diyos, hindi po namin kaya. Marami po ngayon ang nakahimlay na po sa ataol. Marami po ngayon ang nasa hospital, merong karamdaman. Pero kami ngayon, Panginoon, kaya namin isigaw ang pagpupuri sa iyo. Kaya namin ipahayag ang aming pong pag-ibig sa isa't isa sapagkat kami po'y mga buhay pa. Salamat po na hindi lamang buhay kami, kundi kami po'y nasa maayos na kalagayan. At lalo't higit, meron kaming magandang patutunguhan. Ang sino man pong naniniwala na ikaw, Panginoong Hesus, ang siyang nag-iisang daan upang kami ay maligtas. Tiyak po ang kaligtasan. Hindi sa aming sarili, hindi sa aming magagawa, kundi sa iyong ginawa doon sa krus. Kung bakit kami ay nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. O Panginoon, salamat po sa masasayang awitin na aming inawin. Salamat po sa masasayang kapatiran na aming pong kasama sa umagang ito. What a wonderful day that we have today to worship you. Salamat sa lahat ng mga bagay na hindi po namin kayang isa-isahin, kayang bilangin ang aming mga daliri. Tunay po na kulang ang salitang salamat. Kung kaya po, dapat kami po ay maglingkod sa iyo bilang pasasalamat sa iyong ginawa sa amin. Panginoon, kung meron man po dito ang may karamdaman, o kasama po namin na kaya hindi nakarating dito, ay may karamdaman, may sakit, pagagalingin mo po sila. Ganon din po sa bawat isa po na may mga pangangailangan, ito man po ay emosyonal, ito man po ay sa pinansyal, Panginoon, lahat ng mga bagay dito ay pwede po namin makuha at tanggapin mula sa iyo, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, kung hahanapin namin ang iyong katwiran, ang iyong kaharian, ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag mo sa amin. O Panginoon, tulungan mo kami na huwag masayang ang aming pagpunta dito. Huwag mo nga pong masayang ang aming magandang damit, ang aming ipinasirit na pabango. Ito po nawa ay maging kaluguran sa iyong harapan. Hindi namin ito gawin para sa tao, kundi para sa iyong Panginoong Hesus na namatay para sa amin. Sapagkat karapat dapat ka na paglaanan ng oras, panahon at pagsamba sa umagang ito. Muli po, humihingi kami ng tawad. Tiyak po, nasumpungan mo kami sa pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, mga bagay na hindi mo kinalugdan. Hugasan mo kami at patawarin sa pamamagitan ng iyong dugo. Kami po yung banalin mo sa araw na ito. Purihin ka at kung meron man po kami kasama na patungo pa lang dito, ingatan mo sila, O Diyos. Sa mga nasa online po, bawat mananampalatayang nakikinig through online, palakasin mo, O Diyos, ng signal upang huwag pong madistract sila sa pagbabuffering po ng aming pong koneksyon. Pagpalain niyo po nawa na tuloy-tuloy ang aming pong pakikinig dahil malakas po ang signal. I-bless niyo po ang umagang ito, ang maghapong ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Pwede na po tayo magsigaw po. Purihin ang Panginoon, kailangan na ngayata nating lumipat dahil puno na tayo. Amen. Salamat sa Diyos. Sana po. Sa yung si Poging yun, pwedeng umadjust pa dito para, ayan. Pag may dumating kasi hindi natin alam. Itong si Pogi, katabi ni Matt. Ayan. 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 Ate April, pwedeng ikaw ang umano dito. Ikaw naman Ayan. Sige, tuloy. Ayan. Ingatan lang yung live video natin. Okay. So magpatuloy po tayo. Good morning po sa mga bagong dating. Amen. Wala yatang bagong dating. Okay. Good morning sa mga bagong dating. Amen. Sa mga bagong buhay, good morning. Amen. Okay, kasi nakikita daw yun sa gupit. Nagbagong buhay na. Okay, tuloy po natin. Okay. Awitin po natin ang pamilya ng Diyos. Alam niyo po, hindi po tayo kaya naging pamilya ng Diyos, kayo po ay umanib sa baptis. Dahil kahit kayo po ay baptis at hindi niyo po nakilala ang Panginoong Yesus, kayo po ay baptis pa rin. Tayo po ay naging pamilya ng Diyos
dahil tayo po ay tinubos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Let's sing the song, The Family of God, in Tagalog. Kumanta po tayo ng malakas dahil ito ay congregational song. On the first verse, ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Praise the Lord! Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat niyaya ay siya ang may tulong. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kapatid ang tawagan ng mga kay Jesus, sapagkat ang nagbubuklod ay pag-ibig ng Diyos. Sa sino mang may pastan, pagdamay ay lubos. Masaya at may tagumpay ang pamilya ng Diyos. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Praise the Lord! Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang katulad ko'y ulita, walang kaibigan, natagpuan dahil kay Jesus, iyaya'y nangangkat. Sa sino ngayon may minahal, at ngayon ako ay anak ng haring marangal. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon, sa Kanya po kabutihan sa ating buhay. Ngayon po tayo ay anak na ng Diyos. Sa totoo lang po, kahit po ang mga Romano Katoliko, they are claiming na anak din sila ng Diyos. Tama ka po? Kahit po ang mga iglesia ni Cristo, lalo na kung meron po siguro pupunta daw sa langit, ay sila na, sapagkat sila po ay kaanib na ng iglesia ni Cristo. Pero salamat sa Diyos, hindi natin yan kiniklaim na wala pong dahilan, na talagang may katiyakan po na i-claim natin ang pagiging pamilya tayo ng Diyos. Paano po tayo naging pamilya ng Diyos? Meron po tayong talata na ginagamit. Sa John chapter 1 verse 12, sinabi po doon, ang bawat sumampalataya sa kanyang anak ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen po? Eh sino naman po yung mga anak ng Diablo? John 8:44, may talata din po tayo. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Sinong tinutukoy niya? Hindi po mga demonyo, mga tao ang tinutukoy niya doon. Ano ang sabi po ng Panginoong Hesus? Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang nais ng inyong ama, ang gusto ninyong gawin. Sapagkat buhat pa ng una sa isang sinungaling, maraming tao sinungaling. Amen po? Maraming tao, anak ng Diablo, dahil ang gusto ay yung gawain ng Diablo. Amen?
Kapag ka sa lasingan, doon tuwan-tuwa. Pag sa sugalan, doon tuwan-tuwa. Tapos, anak din daw sila ng Diyos. Sinong may sabi? Sino balasi? Sino ba sila? Okay. So, salamat sa Diyos. Dati po, anak tayo ng Diablo. Pwede natin niyang aminin. Dahil dati tayo'y makasalanan. Pero, salamat sa doktrina ng Biblia na tayo po ay inampu ng Diyos. Amen po. We are son by adoption. We are not genuine sons of God. We are sons of God by justification, adoption, and by the propitiation. Basta lahat ng may syon, ayos yan. Ano ho? At pagkatapos po nito, tayo magbabakasyon. Salamat sa umagang ito, tayo po muli ay mag-aaral. Kasi meron po kasing matagal ng Kristyano, pero hindi pa rin po naiintindihan ang pagpunta po sa langit. At sana po, mga Kristyano, wag po tayong patulog-tulog pag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil pwede po kayong madayat ng mga bulaang mangangaral. Kahapon po, habang inihahatid ko ang mag-ina ni Sister Jeneline Bassett, ay nagkwento, meron daw pong argument na ganito. Yan namang mga pare at mga pastor ay mga makasalanan din. Salamat sa Diyos. Tama ang aral natin na ang pastor ay makasalanan din. Amen. Hindi naman natin tinatanggi yan. Amen po. Abay, umimik yung isa. Huwag niyong isasama si Pastor Tibuloy dahil siya'y perfecto. Ano bang lupit? Napakalupit, Kuya Eddie. Perfecto. Saan ka nakakitang perfecto na nakikipag-away? Amen? Samantalang si Kristo po, hindi siya nang-aaway ng tao. Amen po? Nung siya po ay dinuduran sa mukha, niyuyurakan siya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Abay, paniklan niya sa si Kristo, konting pinagsabihan laang na kinasuhan ni Manny Pacquiao ng 100 million libel case sapagkat sinisiraan po si Manny Pacquiao na kumuha ng pork barrel ng malaking pera tapos yun lang ang ginawa. Ngayon, lalaban si Pacquiao. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nagpapakalat siya ng kasinungalingan. At alam po natin kung sino po ang anak ng kasinungalingan. Ang tatay niya ay ang Diablo na author ng kasinungalingan. Ayun bakit sinabi sa Bible na ang Diablo ang author ng kasinungalingan? Dahil nung una pa man po, sa history po ng tao, sinungaling na po ang Diablo. Na sabi, hindi ka mamamatay. Pag kinain mo yan, magiging Diyos ka. Ayan. Sa panahon natin ngayon, ganito yan. Hindi ka naman sasaya din sa mga pakikinig mo ng Bible na yan. Masasaya ka pag humit-hit ka ng sabo. Magbumarkada ka na lang. Kayong mga young people, magjuwa na lang kayo at maglabing-labing. Doon kayo liligaya. Diba? Yan po ang pandadaya ni Satanas. Pero, pagka nagawa na po natin yung sinabi ni Satanas, iiwanan na po tayo ni Satanas. Amen? And you will face the consequence of your sin. Hindi naman po si Ahas na ang pinarusahan ng Diyos eh. Ang unang pinarusahan din po ng Panginoon. Si Adan at si Eva. Hindi naman natin pwedeng isisi lahat kay Satanas dahil pinili din po natin magkasala. Ngayong umaga po nito, ituturo po natin ang doctrine po na tinatawag po na pagbili sa atin. Binili tayo ng Diyos. Ano po? Yun po yung doktrina po na ngayon po ating pag-uusapan. The cost of our salvation. Pakibuksan po in 1 Peter 1:18. Ito'y napakaliwanag na talata dun sa mahanggang ngayon nagbabayad ng misa para maligtas ang tao. Binabayaran po nila ng kwarta ang kaligtasan. Nakakalungkot na katotohanan. Pakitayo lang po kayo pag nakita po ninyo. 1 verse 18 to 19. Sabay-sabay po mga minamahal. As you are there, pakibasa po, verse 18, begin. Na inyong nalalaman, kayo'y tinubos
hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, samahan niyo po kami. Malaman po namin na talaga po ang kaligtasan po ay may halaga. At ang halaga pong ito ay yung halaga mo. Pagpalain niyo po ang mensahe, magligtas ka po sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayo magsiupo. Sa mga bagong pasok po sa aming pong live streaming, alam niyo po, magpasalamat kayo sa Panginoon na meron po siyang pinapadala po mga ngaral ng katotohanan. Hindi po lahat ng mga ngaral po ay nagtuturo ng katotohanan. Marami po ay nagtuturo para sa kanilang sariling pakinabang lamang. Paano ba natin masasabing pag ang pastor o ministro o pari o sino mang magtuturo yan ay nagtuturo para sa kanyang sariling pakinabang? Mapapansin niyo po yan, mga minamahal, na yung mga miyembro niya hindi po na ituro yung aral ng kaligtasan. Kaya nga po, marami po, mga nasa 90%, pag tinanong mo ang taong may relihiyon, ikaw ba nakakatiyak na mapupunta ka sa langit? Wala naman ikang nakakatiyak na yan. Amen? Nung tinanong ko, yung pamangkin ni, active yun sa simbahan. Drummer yun sa simbahan, drummer. Yung, anong tinanong ko, ikaw galigtas na, kulang pa po. Kulang pa po. Naintindihan niyo po yun? Para pag ang ibig niya sabihin, kailangan ko pa. I need to obey. I need to do the work of the Lord to be saved. Ang layo sa aral ng Bible. Naintindihan niyo po? Tinanong ko kahapon, nakasama. Salamat. Sa mga hindi po sumasama sa gawain po, it is a challenge for us. Yung bagong mga baptized po natin, maiinit sa Panginoon. They go with us in soul winning. Ngayon, kung ligtas po tayo and we are not doing the will of God, then we cannot say that we are saved. Are you with me? Eh, teka muna, pastor. Di ba sabi mo, namatay si Kristo, ligtas na ako? Oo nga. Pero hindi naman porke namatay si Kristo, wala ka nang gagawin. Dahil sigurado, kapag tinanggap mo yung biyayang kaligtasan, magpapasalamat ka sa Kanya. Paano? Ay di maglingkod. Napakasimpleng arithmetic po, mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Hindi tayo nag-o-offering para maligtas. Naglilingkod tayo bilang pasasalamat sa binigay ng Diyos na kaligtasan sa atin. Eh kung sa paglilingkod po, kawawa naman yung may trabaho dahil hindi masyado makapaglingkod. Dahil kailangan niyang gugulin yung oras niya para may pakain sa kanyang pamilya. Kaya hindi yun ang paraan ng Diyos eh. Pero pwede bang maligtas yung kahit lagi ka nasa trabaho? Oo naman. Naintindihan niyo po? Kasi hindi naman po yung oras na binibigay niyo sa Diyos ang magliligtas sa iyo. Ngayon, binanatan po dito ni Apostol Pedro po, yung ipinamana sa ating mga Katoliko, na sabi sa verse 18, na inyong nalalaman, pagligtas ka, alam mo na ito, kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira. Kung kayo po'y natubos ng pera, nasisira yan. Relihiyon, nasisira din po yan. Maraming relihiyon nisira. Tama po, kung ang relihiyon ang tumubos sa iyo, maraming relihiyon sira. Kaya nga po, minsan pag nagtuturo ko, hindi ko na po binabanggit ang ating relihiyon eh. Bakit? Marami, pagka relihiyon ang binanggit mo eh, nauumay na eh. Tama po?
Kasi, oo nga, bakit ang daming relihiyon sa mundong ito? Pero bakit naman ang tao, kagaya nun, nagkakapastor pa, rapist, namumulestya, nagtuturo ng salita ng Diyos, siya pa ang bakla, siya pa ang nangangabit. May nabalitaan ba kayong ganon? Yung pare nagtitiktok. Hindi niya ba alam yun na yun isa sa klibutan? Jeje po yung pare. Biro. Nagtuturo, may vlog din naman si Father eh. Yo! Kayong mga naninira sa aming religion, hindi naman namin sinasamba yung mga imahe na yan. Hindi daw sinasamba, kaya pala niluluhuran mo at hinihipo-hipo. Titirikan mo pa ng kandila. Saka kung ba, paano namin nalalaman na sinasamba mo yan? Tinatawagan mo. Aba, Ginoong Maria. Hindi naman Diyos si Maria, tinatawagan mo. Yan yung pinamana sa ating paniniwala. Magaling pa si Maria na tao at alipin ng Diyos, tinatawagan mo. Pero yung Diyos na nasa langit, hindi mo tinatawagan. Anong sabi dyan? Nang pilak o ginto. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Ito po, ano yung katulad po nito? Expose natin ng kaunti. Pagka may namatay, padadasalan. Makinig po kayo maigi. Ano? Magkano po? Sino na dito ang nakaranas mag-asikaso ng papers? Pagka may namatay po, kailangan mong bayaran doon sa secretary ng simbahan. Tama po? Pagka mimisahan, babayad. Walang libre dyan. Tama po? Bakit mo pinapadasalan? Para sa paniniwalang madasalan po ng pare, mamisahan, para makumpleto yung sakramento upang yung allo ng taong makasalanan ay mahawa sa purgatorio at wag pong mahirapan sa impyerno. Naintindihan niyo po? Kaya ngayon, bayad ka ngayon ng bayad. Well, magkano sis? One time. Pag may kanta ay plus 500, i-apply kaya natin yan dito, siguradong gaganda yung gift natin. Naintindihan niyo po? Bawat may mamamatay po dito, member, may bayad. Baka bilhin ko na po yung Fortuner, hindi isuso ang ating jeep. Naintindihan niyo po? Salamat sa Diyos na andito tayo sa simbahan na hindi niyo binabayaran ang serbisyo. Amen po? Lahat ng binibigyan niyo po dito is out of gratefulness to God. Out of your thanksgiving to God. Binabayaran po. Therefore, mali yung aral po nila. Ilang taon nang namatay, padadasalan mo pa rin. Taon-taon yan, may babang luksa. Alam niyo kung bakit ang tao ay naghihirap? Magaling pa yung patay na hahandaan. Yung buhay, hindi. Magaling pa yung patay na ipagpagawa po ng malaking bahay, samantalang yung buhay, walang bahay. Are you with me? Si Jesus Christ nga po, napakataas ng kanyang katayuan. Ano yung kanyang libingan? Wala siyang sariling pambiling libingan. Meron lang bakati, kaya din siya inilibing. Pero ngayon, pag wala kang pera, hindi ka mapapalibing eh. Tama po? Pati ultimong, yung libingan mo, babayaran mo pa. Yung lalagyanan ng iyong abo, napakamahal, 25,000. Kaya pagka ito ay mananampalataya na ng Diyos, marami ka nang matitipid. Wala na po dito maghahanda ng bongga sa pistahan, ha? Pastor, pista ngayon ni San Rafael dito. Di kayo sa Diyos din yun. Kukuri ko lang po. Unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Kapag kinilala mo si San Rafael na patron o santo mo, dapat tumirik ka na sa Diyos, huwag kay San Rafael. Tama po? May isang Diyos lang. Huwag mo nang dagdagan, ang dami ng Diyos eh. Ito pa po, para magka-Diyos ka, kailangan bumili pa, makikipagtawaran ka pa. Magkano sa santo ninyo? 600 po ito. Wala nang bawas yan. Sige po, 500 na lang. Binili ang Diyos.
Naintindihan niyo po? Tapos, ano? Natiri ka ng kandila. Oh, wag mo maanuhin yan. Diyos yan. Anong sabi? Na inyong nalalaman ay tinubos hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Yun daw pong naniniwala doon sa maling paraan ng kaligtasan, ang buhay talaga nila walang kabuluhan. Walang kwenta ang buhay. Yung ba, meron ka din namang Diyos. Sumasamba ka rin. Bakit kayo mag-asawa? Away ng away. Tama po? Bakit ang iyong anak, nagsimba naman kayo, pag-uwi, sila-silang nagsasakalan? Meron din kayo pananampalataya. Kasi ang inyong pananampalataya ay malayo sa pananampalatayang totoo sa Biblia. Alam nyo, kahit ganito po ang ating simbahan, magpasalamat po kayo. Nasa tama po kayong linya ng pananampalataya. Amen. Spiritual po kasi ang pananampalataya. Huwag po kayong titingin sa building. Amen. Bakit po? Si Jesus Christ po ay walang malaking building. Amen. Amen? Sabi ng Iglesia ni Cristo, kung kami ay hindi totoo, paano kami nakapagpagawa ng mga ganyan? Di negosyo. Naintindihan niyo po? Bakit? Absent ka ngayon, ibibigay mo pa rin yung ikapo mo. Sa baptismo, kahit baptist ka, hindi kita pipilitang mag-ikapo. Pero ituturo ko sa iyo yan. Amen po? Dahil may gusto May gustong buksan ng langit para sa kanya Nabasa niya ang Biblia, gusto niya siya ipagpalain hindi ko ituturo. Kung matisod ka, bahala ka. Ang sa Diyos, nakikinig ng mga salita ng Diyos. Binigay nga ng Diyos ang buo niyang buhay sa atin. Ayun pa kayang ikasampung bahagi na wala namang bayad ang kaligtasan. Bibigay mo lang yon para yung manggagawa ng Diyos may makain. May maipamasahe paghayo. Amen po. Hindi naman hiningi ang 90%. 10% lang. Dahil po, yun ang sistema ng Diyos. Ano sasabihin din? Demonyo talaga yung mga pastor na yun, humihingi ng ikapo. Kaya naman sila walang ikapo, dahil dun pa lang po sa binabayan nyo, sa binyag, sa kasal, sa lahat po, talaga naman po, kaya na pong bumili ng mansyon ng pare. Intindihan nyo po? Mag-aral po kayo ng theology of courts, kasama po sa kulto ang Romano Katoliko. Ano ba ibig sabihin ng kulto? Ang kulto, hindi yung may mga hood at may kandila at madilim. Yun ang isip natin sa kulto Tapos may kalaykay, kulto mga yan. Diba? Yun ang isip natin Abi, nung nag-aaral po ako ng theology of courts, kasama doon ang Iglesia ni Cristo. Amen po? Kasama po dyan yung mga relihiyon ni Soriano. Amen? Saksi taksil kay Jehovah. Jehovah's Witnesses. Ganon. Kasama po yun. At salamat sa Diyos, Baptist is not included. Because the Baptist faith is the faith of the Lord Jesus Christ. Alam niyo kung bakit po ang kaligtasan hindi niyo kailangan pong dagdagan. Ayaw kasi ng Diyos na pagdating sa langit may pagyayabang ka pa rin. We must give all the glory to the Lord Jesus Christ. Kahit nga po yung crown natin, hindi natin pwedeng sabihin na, brother, ayan, longan to, puro ng tinik lang. Kasi yung mga hindi naglingkod, meron din naman corona, hindi crown of thorns. Amen? Walang-wala na, hindi ka naman naglingkod yung mga inipon mo sa lupang ito, hindi mo nadala sa langit. Samantalang, nagsuluinin ka, member ka ng choir, naglingkod ka sa simbahan, o di pagdating sa langit, meron kang tatanggaping corona. Amen? Nasa na baga ako? Kapag kaligtas na po tayo, kailangan nyo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Tayo po ngayon nasa paligsahan. Yung sumasali sa paligsahan, hindi niya po sasabihin na, kahit putot na lang ako, okay na yun. Anong gusto niya mangyari? I want a gold medal. Ama po? Huwag mo sabihin Kristyano ko, tama na yung, sa akin, yung, yurak, yung bagay na wala ng kabuluhan, yung tinutungtungan, yung dumi, yurak, diba? Burak, tama na sa akin yung burak sa langit, okay na yun sa akin.
Ako po mga minamahal, gusto ko po that 5 crowns I want to offer it to the Lord. Crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of life, crown, life of crown. Basta 5 po yung crown na yun. So, mga minamahal, the cost, tatlo lang ito, kaya po medyo hinaba ko ang introduction. Number 1, the cost of our salvation. Ito lang naman po yung cost ng ating pong kaligtasan. Bakit ikaw ay naligtas? Number 1, the painful suffering of the body of Christ. Di ba para tayo maligtas, kailangang mamatay si Kristo? Sinabi po niya yun nung siya nabubuhay pa. Kinakailangan ang anak ng tao ay mamatay. Eh di ba, pwede naman siyang mamatay na, halimbawa, ano na lang, las-lasan na lang ang liig. Are you with me? Pwede naman siyang patay na sa kanila lang. O kaya naman, inject na lang para wag naman kaawa-awa ang Panginoon, yung tinatawag na euthanasia. Yung bang, nakaupo ka lang sa upuan, tuturukan ka lang maya-maya, makakatulog ka na lang, mamamatay ka na. Alam niyo kung magkano ang bayad dyan? Para mamatay ka ng ganon. May bayad po yun, yung euthanasia. Gusto mo mamatay ng ganon? I think, babayad ka po ng 12,000 pesos sa isang turok. Ano lang, umupo ka lang, mamamatay ka ng walang kasakit-sakit. Noong unang panahon, ang tawag po dun sa ginagawa ngayon, para hindi ka na masyadong maghirap, mercy killing. Yan ay ginagawa ng mga sundalo. Kapag kita po nilang naghihingalo na, di mo ba sasabihin nung naghihingalo, patayin mo na lang ako. Yung iba, pagka hindi kaya nung kasamahan niya, di ba, papahawakan yung baril, tapos magbabaril na lang. Kasi kaya niya pang kalabitin, itututok na sa ulo. Eh yung bang nabaril ka ba naman dito sa bandang tiyan, hindi ka naman agad mamamatay nun eh. The question is, bakit kailangan, para ikaw at ako ay maligtas, kailangan po ng painful suffering? Alam niyo kung bakit ikaw may sakit, nakakaramdam ka ng sakit. Yan ay kasalanan mo eh. Tama ka po? Ikaw ay hitit ng sigarilyo, kaya clear na ang baga mo. Ikaw ay barik ng barik. Ikaw ay maghapong na Facebook, kaya masakit ng iyong mata. Lahat ng ating mga kasalanan, nakakaranas tayo ng sakit diyan eh. Tama ka po? Tama ka po? Dahil kung hindi ka nakakaramdam ng sakit, mamamatay ka na lang ng bigla. Tama ka po? Kaya nakakaramdam ka ng sakit, sinasabi ng katawan mo, tama na. Amen? Para hindi ka agad mamatay. Gusto ko pong ipakita sa inyo, the cost of our salvation, kailangan po kasi na mahirapan si Kristo dahil yun po yung karapat-dapat sa atin. Naintindihan niyo po? So para po, mapalitan tayo ni Kristo, kasi ang hatol sa atin ng Diyos, mga minamahal, tayo po'y parurusahan ng walang awa. Buksan po natin sa Old Testament, the commandment of God in Joshua 1:18. Joshua 1:18. Say ang Bible. Joshua 1:18. Sino mang maghimagsik laban sa iyong utos at hindi makinig ng iyong mga salita sa lahat ng iyong iniuutos sa kanya ay ipapapatay. Hindi lang sumunod sa utos, ipapapatay. Noong unang panahon, paano pinapatay ang tao? Pinapatay sa bato. Nangalun niya, papatay sa bato. Kaya nga pagdating po nung New Testament, sa John chapter 8, sinabi po ng mga tao, nasa usulat sa kautusan, na yung mga babaeng ganyang nangangalun niya, ay dapat patayin sa bato. You know the story? Sabi ni Jesus Christ, ang walang kasalanan ang bumato sa babaeng ito. Umalis silang lahat, at sino makasalanan eh. Sabi ni Jesus Christ, ako man ay hindi kahatulan. Humayo at huwag ka na muling magkasala. Napakabuti ng Panginoon. Amen po? Ang Panginoon po, pumunta po siya dito, hindi para tayo hatulan niya, kundi upang tayo iligtas niya
Sa pamamagitan po ng tinatawag na substitutionary, pinalitan niya po ang ating kalagayan bilang makasalanan na imbis na ikaw ang pasakitan ng Diyos, siya ang binigyan ng sakit ng Diyos. Siya yung nakaramdam ng sakit, ng agony, ng hirap. Could you imagine? Walang kain, walang inom, puyat. Hinuli po siya. Basahin po natin the story in Matthew. Matthew muna, kapatid. Yung aking talata. Matthew 27. Ito yung ginawa sa Panginoong Hesus. Sa Lord's Supper, napapanood po natin ito, pero maganda mabasa natin sa Bible. Matthew chapter 27. Verse, ano yung verse na simula? 26. Okay. Nang magkagayoy, pinawala niya sa kanila si Barrabas. Okay, tingnan po. Nung inuli si Jesus bilang salarin, may pinakawalan. Sino yung pinakawala? Si Barrabas. Barrabas. Mga kapatid, huwag kayong mabibigla. Tayo po si Barrabas din eh. Intindihan niyo po? Para si Jesus yung pumalit. Kasi si Barrabas po, pangalan pa lang, Barrabas na eh. Intindihan niyo po? Ano, pag masama mo galit, Barrabas ka talaga. Tingnan mo, Judas ka talaga. Diba? Barrabas ka. Ano yung sigaw ng tao? Tama, tama. Pakawalan si Barrabas. Pakawalan si Barrabas. Ipako si Jesus. Ipako si Jesus. Ano yung pinagpalit? Ipinakita kasi dito sa kwentong ito na kailangan po ng pagpapalit. Ayaw po si Barrabas dito. Nakalaya si Barrabas, makasalanan siya. Dapat siya yung hinaplit eh. Dapat siya yung binugbog. Dapat siya po yung ginawa ng masama eh. Dahil siya po yung, sa totoo lang, masama talagang ginawa ni Barrabas. Ganun tanong, meron bang ginawang masama sa Jesus? Wala. Meron ako mga talatang babasahin mamaya. Anong sabi diyan? Verse 26. Ngunit si Jesus ay hinampas at binigay upang ipako sa krus. Nang magkagayoy dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nangagkatipon sa kanyang buong pulutong at siya'y kanilang hinugdan. Yung mga mahilig maghubadiya, hindi na po dapat tayo naghuhubad. Kasi ginawa po ng tao ito sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Yan ang kasalanan po. Yung ang tao gusto maghubad. Amen? Hubadan natin si Jesus! Para maging kahiya-hiya. Ano niyo sa panahon ngayon, pag hubad ka, ikaw ang magaling. Amen? Ikaw yung mahusay. Dapat ganitong suot. Dapat ganitong suot. Tali na lang ng straw ang suot. Alam niyo po ba, ito yung totoo. Kapag ka ang suot mo ay maiksi, hindi ba yung kagaya mo ipagirpir? Amen? And then you are proud of that? Ikaw ay walang karunungan. Tapos ipapangatwir mo pa. Masama yung inyong pastor. Hindi tumitingin ang Diyos sa suot ng tao. Anong hindi tumitingin? Ay, ang tao. Tumitingin sa damit. Amen? Yun yung damit na damit ni transparent ang tingin ng tao. Yung pa kaya namang kunting sabi niyo ito dun sa Cavite kunting ganun mo na lang, hit mo na eh. Amen po? Kasi talaga ang gusto niya Satanas, hubaran ng tao. Ginawa po yan kay Kristo. Gusto po ba ni Jesus na siya yung hubad doon sa krus? Di ba tayo nakapako si Jesus? Ano lang yung suot niya? Parang diaper lang eh. Parang brief lang noong unang panahon. Siguro kung meron pong Giordano na noon, tsaka bench ang suot ng Panginoon eh. Amen po? Pero wala pa nung gano'n noong unang panahon eh. Hubad ang Panginoong Jesus. Nakabuyang-yang. Sabi nga ni Pastor Eloy, nakabuyang-yang siya doon. Dapat tayo yung hubaran ng Diyos dahil tayo yung makasalanan. Tinatago natin yung ating kasalanan sa ating pong mga damit na magaganda. Kaya maganda yung damit mo, maganda rin yung puso mo. Marami kasi, maganda lang ang damit, pero wala naman sa kanila si Kristo. Kaya po, masama pa ng ugali, magagalitin pa rin, di ba? Mga Kristiyano, malapit ng eleksyon, huwag kayong makikipag-away dahil po ng iboboto. Amen po? Dahil ng
Botohan na yan, nakipag-away ka na, nakipagmurahan ka na. Huwag po, hindi po natin gawain yan. Bumoto na lang po tayo sa gusto po natin. Amen po? Amen. O ituloy natin yung pagbasa, hinubadan. Gusto ko po itong isa-isahin eh. Bira, ang Panginoon na banal, hinubadan. Gawin mo kaya yan kay Duterte. Kunin mo si Duterte, tapos ihubaran mo, parang, yun yung, hawakan mo siya eh, baka bariling ka na agad eh. Ano po? Yung lumapit ka nga sa kanya. Pero alam niyo kung bakit nagawa ito? Kasi kailangan po niyang maranasan ito sa ganang atin. Ano ang sabi? At dinampan siya ng isang balabal na kulay ube. Tingin niyo po. Bakit? Di hinubaran siya. Di ba may damit po siyang robe? Ininsulto po siya ngayon. Ang kulay ube po ay damit ng hari. Hari ka bala! Hari ka bala! Ayan, suotin mo. Oh, sinasamba kita hari. Sinasamba kita hari. Ito daw namang hari si Jesus, hindi sila naniniwala. Amen? Sana po ang tingin niyo po sa Panginoong Jesus ngayon ay hindi niyo po siya tinatawanan. Siya po ang tunay na hari ng mga hari. He is the Lord of Lords, the King of Kings, and the God of Gods. Pero yung mga taong hindi nakikilala, pinagtatawanan siya. At bilang kayo po ay mananampalataya, pagtatawanan din po kayo. Oo, mga banal. Oo, mga simba-simba, mga masasama rin mga ugali. Mga Bible. O sige, bunot na. Dumaan lang yung mananampalataya, inusig na. Amen. Baka naman lumagpas ka sa langit. Ano lang nangain mo? Ikaw ay nagbago na. Mga kalukuhan. Ano ba? At siya'y nagkama-kama ng isang putong na tinig. Ito na yung crown of thorns. At ipinutong sa kanyang ulo. Hindi helmet ang inilagay Koronang tinig. What will happen pag nilagyan ka ng tinig sa ulo? Hindi mabubutas-butas yung iyong ulo. Tama po? And it caused the blood to sense. Yung dugo mo dadanak talaga. Kasi nung nagawa kami nung isang araw, sabi ni Brother Wright, Pastor, yung ulo mo dumudugo. Tinamaan ako ng kawad yung kawad na ginagawa namin, pagsaltang gayon, tumama sa ulo ko. Di dugo, isa lang yun. Isa lang. Kasi hindi naman katulis ng tinig. Gano'ng katulis ang tinig? Yung aroma, pinaikot-ikot sa ulo mo. Anong ginawa? Diniinan. Hindi naman inan, ako baka masakit na, hindi naman ganun yan, hari ka dapat meron kang corona. Corona ng tinig. Dapat tayo yun Amen po? Ano ba? At inilagay sa kanang kamay niyang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at kanilang nilibak na nagsisipagsabi, Magalak, hari ng mga Hudyo, at siya'y kanilang niluluraan. Wow! Maraming mga tao nangarakalaan ng katotohanan para mo nang niluraan. Nasasabi, yan ang buhagin! Nasabihan mga bakla! Patayin! Patayin ang mga pastor! Na kinukondam kami mga bakla! Patayin! Welcome kami! Kahapon nanood ako ng balita. Merong LPG po si President Duterte. Anong ginagawa ng mga tao? Sinasalaksak yung ilong, hinahampas po nila. Ang sigaw nila, human rights. Tanong, ang ating po bang presidente ay hayop? Hindi niyo po. Alam niyo, nakita ko doon ang lala ng kasalanan ng tao. Ang tingin po nila sa ating Pangulo ay napakahayop. Pero wag mong sasaktan ng adik, tao yan. Nanggahasa yan, wag mong papatayin yan, tao yan. Bakit si Duterte ba'y nanggahasa? Si Duterte ba'y gumawa ng masama? Siya nga po ang may ginawang maganda sa bansang Pilipinas, pero maraming tao lumabas. Sa totoo lang po, yung mga taong gumawa niyan, parang ganun ang ginawa sa Panginoong Jesus. Amen po? Ganun kagaling ng ginawa ni President Duterte. Hindi naman niya minumura yung gumagawa ng maganda nung nanalo sa Olympics, anong ginawa ni Duterte? Sinuntok ba niya? Binigyan niya ng milyon? Amen? Saan siya galit? Sa masasama. Pero ito na po, may tatakbo na po ngayon. Kailangan na po nating makalaya sa katotohanan. Itigil na ang pagiging diktador.
Ibalik ang mga adik. Ibalik ang mga adik. Amen? Kasi ikinulong ng mga adik eh. Pinagbawalan na yung mga oligarchs. Ibalik ang oligaryo. Mga minamahal, gising na po maging ang mga taong wala pang pananampalataya kay Kristo pagdating sa politika. Bobo lang. Sabi ni Gadon, ang boboto ay Trillanes at kay Pangilinan. Hindi ako nagsabi si Gadon, baka ako inyong i-condemn. Ayoko magsalita ng galing sa akin. Ama po? O, siguro naman pag nagbukas kayo ng Facebook ngayon, puro yan ang mapapanood nyo ngayon Amen po? Huwag na po tayo magpaloko. Mas maganda pong mamuno yung may matapang at bakal na kapangyarihan pagdating sa kasamaan. Lira, nung ang naghari po'y dilawan dumami ang mga adik at naging busabos ang Pilipinas sa panahon ni Marcos. Maganda ang katayuan ng Pilipinas. Bakit minamasama? Ganito lang kasimple. Kasi ayaw ng taong siya'y pigilan sa kanyang mga ginagawang masama. Noong panahon yung pagkikipawbad-ubad paro, bawal kang lumabas, inuhuli. Dapat ka naman talagang huliin. Ngayon, ang mga babae, para na lang ang suot sila pang magaling Dapat po tayo, mga kapatid po, ay makita natin ang Panginoong Isus po ay ginawa ng masama. Could you imagine, nilurahan si Jesus Christ? Meron na kaya ng Colgate? Nagtututbrush na kaya ang tao, no? Yung ikaw ay luraan ko, ano kaya mararamdaman mo? Hindi ka na magpapakita sa akin sigurado. Amen po? Imagine nyo, ang nilurahan mo po hindi taong makasalanan. Diyos na walang kasalanan, niluraan sa buka. Kaya pagligtas ka, yung napakinig mo, yung preaching, nire-review ka, mas malupit yung lurado. Tama po? Bakit? Kaya nga naman itinatama, mali ka kasi Pero si Kristo, minamali, siya ang tama. O ano pa? Gusto ko mataman ninyo At tinamtan siya ng... At siya'y kanilang niluran at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak ay hinubada na siya ng balaban. Ito na po. At isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. So kung titingnan po ninyo yung story mga kapatid, nung si Kristo after kahirapan, haplitin, bugbugin, halos wala nang maganda sa kanyang itsura, pinagpasan pa po siya ng krus. Yung ikaw lang may sugat, mapapatigil ka sa ginagawa mo Ama po, mapapatigil ka, yung masugatan ka lang, titigil ka na Kasi you know what? Si Kristo po, sugat-sugat ang buong katawan niya, pagod, gutom, uhaw, lahat na nararanasan niyang hirap. Pero kailangan niya pangpasanin yung krus. Tapos, tatadyakan pa, tatawanan pa, habang pasan ng krus, hinahampas pa. Alam niyo, dapat tayo yung ginaganon Dapat ang Kristiyano, pag hindi nagsisimba, may batas na gayon hinahampas. Amen? Balik ka doon sa simbahan. Amen? Well, hindi po natin kailangan gawin yan because we are in the theocratic. What is theocratic? Ang Diyos ang namumuno sa atin, hindi si pastor. Kaya hindi ko kayo kailangan paluin. Kung anak kayo ng Diyos, papaluin kayo ng Diyos. Amen po? Ay malupit, mamalo ang Diyos. Huwag mong susubukan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbibiro, lahat mong itananin ay siya mong aanihin. So, next, kapatid. Una po, ay painful suffering of Jesus Christ. Number 2, not only painful suffering, but the precious blood that was shed at Calvary. Ang dahilan, bakit po tumigis ang kanyang dugo? Sinugatan nga siya Mahirap naman dumugo na walang sugat. Tama po. Bakit kailangan yung dugo niya ay tumigis? Pakinggan niyo po ito. Noong unang panahon pa man po, mahalaga na sa harapan ng Diyos ng dugo. Bawal mo yung kainin. Intindihan niyo po, noong unang panahon, in the Old Testament, hindi po yung pinagbawal kainin ngayon. Intindihan niyo po,
Pwede kayong bumili ng barbecue na dugo. Pero scientifically, mag-ingat din po kayo kasi madumi po ang dugo. Dugo ng baboy, dugo ng ganito. But you can eat. Huwag po nawang matisod ang sino man sa atin dahil sa pagkain mo at hindi mo pagkain. Salamat sa Diyos. Ang bawal sa atin ay hindi ang pagkain. Ang bawal sa atin ay ang kadamutan. Are you with me? Hindi yung nangangain ka, magtatago ka pa sa banyo. Kaya pala maraming sitsiriya doon sa banyo. O edi, iuwin mo na ang sakit sa bato. Amen? Di na lang. Kaya ikaw ngayon, masakit ang tagiliran, nilalag na, may UTI. Ano yung sakit na yun? Puti-puti ka ng pinapatay. UTI. Puti-puti kang pinapatay. Hanggang sa maging sakit na sa bato, maging malignant na po, maging fatal na po yung kidney nyo, idadialysis ka na, hanggang maximum of 7 to 8 years ka na lang. Kaya huwag tayo masyadong mahilig sa pagkain. At my point mga kapatid, the precious blood that was shed at Calvary for you. Bakit kailangan tumigis ang dugo? Because the blood of Jesus Christ will symbolize that we are already clean in the sight of God. Kapag ka po tinanggap po si Kristo, automatic po, yung kanyang paghihirap, ito po yung magpo-produce ng dugo, maglalabas ito ng dugo, yung pananampalataya po, lilinisin ka ng Diyos. Naintindihan niyo po? Hindi mo kailangan manampalataya ka at magpakaigi ka, no. Genuine faith will always follow a genuine work for God. Ano yung talata natin dyan? Na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kaulong paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo, na inyong mga magulang, kundi, verse 19, kundi ng mahalagang dugo, the precious blood. Gaano kahalaga ang dugo ng Panginoong Yesus? Alam niyo po ba yung dugo yan sa pag-aaral po natin? Di po ba siya anak ni Maria? Meron pong pag-aaral sa theology po na yung dugo daw po ni Kristo ay nahaluan na daw po ni Maria na sa pagiging makasalanan. Kasi po, mga kapatid, si Maria po talaga ay taong makasalanan. Naintindihan niyo po? Pag nagbasa nga po kayo ng Bible, sinaway siya ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Naintindihan niyo po? Sa John chapter 2, sinabi po ni Jesus Christ, babae, anong pakialam ko sa iyo? Kasi nung moment na yon, siya po ay hindi na po parang anak ni Maria sa panahon yun, sapagkat siya po ang kanyang trabaho na siya ay anak na ng Diyos. Kung kayo po walang alam sa Bible, sasabihin nyo, wala palang galang sa Jesus. Ino nyo yung sinabihan niya anong pakialam ko sa iyo, babae? Di ba? Pero in right perception of the Word of God, mga kapatid, sa panahon yun po, sinasalansang po niya kasi po, nag-over authority po si Maria kay Jesus Christ. Samantalang, si Kristo po yung pinakamataas sa lahat, hindi mo siya kailangan pangunahan. Sabi ni Jesus Christ, hindi pa dumadating yung oras ko. Huwag kang mauna. Huwag kang mangialam. Ako ang bahala. Eh sabi ni Maria, anak, wala na silang alak. Alam ko, kaya mong gumawa ng alak. Sabi ni Maria, anong pakialam ko sa babae? Hindi pa dumadating ang oras ko. Yung alak po, it symbolizes the blood of Jesus Christ. Na kapatid, maraming mensahe tungkol po sa dugo. But I want to say this to everyone. Yung dugo pala po ng Panginoong Yesus. Tayo po pala, ang isa daw pong nanay, okay, ay nag-create daw po ng kanyang sariling dugo. Yun daw po, yung fetus, yung baby, nag-create ng kanyang sariling dugo. At sa pag-aaral po namin spiritually, with God, nothing is impossible. Hindi nahaluan ng dugong makasalanan si Jesus Christ. Kaya yung dugo po ng Panginoong Yesus ay walang bahid ng kasalanan. Tayo, dugong makasalanan po tayo. Dugo ni Adan at ni Eva. Pero nung dumating si Kristo, dugo ng Diyos ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa totoo lang, talaga pong kailangan bayaran ang ating mga kasalanan. Pero Diyos ang nagbayad nito.
sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. So mga minamahal, ikaw ay ligtas dahil ng dugo ni Kristo. Praise the Lord. Sa mga ligtas na po, maisip niyo mag-backslide. Balik lang po uli kayo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa inyo. Amen? Ang Panginoon, grabe. Binigay niya ang lahat para sa akin. Minahal niya ako. Ito pa ang igaganti ko. Magpapajuwa-juwa pa ako ng undeliver. Amen? O mga young people, hindi ko kayo pinagbabawalang umibig. Pero yung pag-ibig na wala sa lugar, dadaling ka niyan sa kapahamakan. Amen? May tamang panahon para diyan. I-establish mo muna yung sarili mo. I-enjoy mo muna yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Dahil walang tunay na nagmamahal sa atin, hindi yung jowa mo, ang Panginoon. Siya yung tunay na nagmamahal. Dahil kahit iwanan natin ang Panginoon, mahal pa rin niya tayo. Hindi siya nagagalit sa atin. Hindi kagaya ng mga lalaki, pagka medyo tumataba ka na, meron na yung ibang mahal. Tumitingin na yan sa iba. Pero salamat, yung pag-ibig ng Diyos na magtatama sa isip ng lalaki na wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lamang. Iyo. Kaya, dun sa mga nag-asawa po ng unbeliever, o hindi, harapin mo habang buhay yung consequence mo. Ba, may nagtanong kay Soriano, ako po kasi ay tiwalag na Iglesia ni Cristo. Ngayon, kaya po ako niyang tiwalag, ako na paibig po sa Katoliko. Eh kayo po ba, Ginoong Seriano, Brother Eli, naniniwala po na dapat ang mananampalataya ay huwag umibig sa hindi niya karelihiyon. Abay, ano sagot ni Soriano? Abay, panis pala yun si Soriano, si Iglesia ni Cristo na yun hindi mo naman pwedeng pigilan yung puso mo kung sino yung gusto mong mahalin. Abo, ay ang tinuturo ni Soriano, pwede kahit sino. Amen? Kahit lalaki sa lalaki, abay, si Vice ganda, kung makagusto siya sa lalaki, kay iyon, pwede. Saan nakakita ngayon sa Bible? Ganon. Mananampalataya, simple arithmetic. Anak ka ng Diyos, alam mo yan. Kapag hindi ligtas, anak siya ng ano? Anak ng demonyo. Demonyo po, pero anak ng Diablo. Kasi ang demonyo hindi nanganganak. Wala kang nakitang ang demonyo ay nanganak. Sabi ng Bible, kayo'y sa inyong amang Diablo. Ibig sabihin, Diablo nanganganak. Di ba? Sabi ni Soriano, ang Diyos ay nanganganak. Sabi naman nung ang iyo palang Diyos ay nanganganak. Sinabi naman Soriano, yung lalaki kong seahorse sa dagat, nanganganak. Kaya pwede ang lalaki manganak. Ang ibig sabihin ng anak, hindi naman po yung umiri ang Diyos. Hindi naman ganun. Ang ibig sabihin ng anak, siya'y ama, at yung kanya pong anak, bilang anak niya. Ang mga minamahal, bigyan ko ng kapunta doon sa pakikipamatok. Matuto na po tayo, marami na pong babae ang umibig sa hindi mananampalataya. Ano nangyari sa kanilang buhay? Napalayo sa Diyos. Maraming nasumpungan si Brother Ryan na ganyan ang kwento, kasusumpong lang. Ako dati po baptist po ako sa, Blessed Hope Bible Baptist Church. Tapos nung dumating si Satanas sa buhay ko, niyakap ko siya. Pag-asawa ko sa kanya, ever na ako nag-church. Ito na ngayon ang buhay ko, nagtitinda na lang ng itlog at talong. Amen? Naku, mga young people, ikagaganda pa man din ninyo pag nakamas, tapos nakashades pa kayo. Amen? Lalo na pag nakatalikod kayo. Tapos, mag-aasawa kayo nang gagawin lang kayong panchimbag. Maghulos dili kayo. May mga lalaki po, may alam sa salita ng Diyos na hindi kanya sasaktan. Kaya Brother Andy, talagang huwag tayong papayag na itong si Renzi ikakasal po sa maninigarilyo. Imbis na pambili pa ng gatas ni Utoy, wala na. Ibibili pa ng sigarilyo. Totoo naman talaga Yan ang reklamo ng mga reklamo po ng mga nanay na ang kanilang asawa ewan ko pa dyan, sa Diablong yan. Demonyo yan. Kung alam na ganyan yan, di ko yung pinakasalan
Yan ang kaya naging impyerno ang buhay ko dahil yan. No po, we're not kidding. We are telling the truth. Napapatawa po kayo because that is reality. Pero salamat sa Diyos. Kapag ka po inunan nyo ang Panginoon, He will give you the best. Hindi kanya bibigyan ng rest. Rest in peace. Next, pangatlo, not only the precious blood, but the perfect body and the sinless life of Christ. Alam niyo po ba na ang katawan ni Kristo walang kapintasan? Paano ko nasabi? Wala siyang ama. Wala siyang biological father. I believe, napakagandang babae ni Mary. Alam niyo, may mga tao po na pag tinignan mo, walang kapintasan. Pero pagka itinas ng konti, may kurkuk pala. Tingnan niyo po, yung mga artista, grabe, flawless yan. Pero yan ay may kapulaan sa katawan. Paano ko nasabing si Kristo yung kanyang katawan, bago babuyin ng tao, walang kapintasan? Bawal maglingkod sa Old Testament ang lalaking may kapintasan. Ano po? Kung yung priest na mag-aandog doon sa kordero, ang requirement ng Diyos, yung priest dapat walang kapintasan, matangkad, matangos ang ilong, guwapo, perfect. Eh, hindi daw talaga pwede maglingkod ng Pastor Eloy eh. Amen po? Yung height ni Pastor Eloy, laging nakaupo. Eh, yung flat nose, hindi rin pwede maglingkod sa Diyos. Shoutout sa mga pango. Tuwa naman si Krista. O, dun sa mga galisin. Di ba sabi ng Bible? Sa mga galisin, langibin, luslusin, o mga lalaki dyan, huwag na kayong mahiya. Sa mga may kuntil, di ba? Sa mga alipungahin, mga may putok, bawal kayong maglingkod sa Diyos dahil kayo may kapintasan. But that is in the Old Testament. And the Old Testament is pinerfect po ito sa New Testament, mga kapatid. The Old Testament is the shadow of the coming Savior. It is the picture of our Lord Jesus Christ. Walang kapintasan yung saserdote. Ano, pwede bang ihandog yung kordero na pilay? May bali? Hindi pwede. Maghahandog ka dapat ng korderong walang kapintasan. That speaks the body of Jesus Christ. Wala pong kapintasan si Jesus Christ. Maganda ang mata niya. I believe maraming babae nagkakandarata sa kanya. Eh, paano ko nasabi? Ito lang ang itsura ko, eh, habulin pa ako. Amen? Eh, nung isang umaga lang din yan, eh, sinisingil ako ng utang, eh. Tago yan. Habulin pala't may utang. Ang batid si Jesus Christ ay napakagwapo. Para duraan sa mukha. Kaya nga po, galit yung mga lalaki sa kanya, eh. Kasi insecure sila, eh. Kaya ito'y gwapo, ito napakabait na ito. Kaya pinasama ang kanyang mukha. Bago po pasamain ang mukha ng kasalanan si Kristo, meron po siyang katawan po walang kapintasan. Kasi siya po ang second Adam, mga kapatid. Alam niyo po ba kaya ang tao kapangit ng kapangit? Dahil lang vaccine. Amen. Ay, ito po. Reality po. Dahil ng kasalanan, ang tao'y pasagwa ng pasagwa. Amen. Yung lalaki, naging babae na. Imagine mo lalaki nakapalda. Tapos parang namang pangbalibang ng mangga ang binti. Naintindihan niyo po ako? Pasagwa ng pasagwa, tao because of sin. Pero nung panahon po ni Adan, nilikha siya ng Diyos, wala pang kasalanan. Tama po? The first Adam in the Bible is Adam. Who is the second Adam? Si Jesus Christ. Are you with me? Ang first Adam ay bumagsak, but the second Adam, nagtagumpay. Si Jesus Christ. Because of the perfect and sinless life of Jesus Christ, you are saved. Dahil kung si Kristo ay makasalanan din, abay, baka sarili niya lang ang kanyang iligtas. Pero bakit ikaw ay maliligtas? Kasi siya yung kaya kang bayaran. Kasi wala siyang utang. Minsan nakapakinig ako ng ganito. Magbayad ka ng utang mo. Tagal ka nang dinagbabayad. Magbayad ka nga. Nakialam yung isa. Ano ba yung problema ninyo?
Eh, kasi, may utang na 2,000, hindi nagbabayad eh. O siya, tumigil na kayo. Babayaran ko na yung utang niya. Kapag napakinig nung isa, babayaran mo yung utang niya, utang mo sa akin. Bakit mo muna utang? Abot siya sa ulo. O siya, sorry. Sige, awag muli kayo. Amen? Sige, ikaw muna babayaran ko. Kaya ganun bayaran mo yung utang na may utang, ikaw may bat-bat din ang utang. Bakit hindi mo kayang bayaran ang iyong gawa? Kasi lang naman ang ating gawa, palpak. Pwede kang nagsisimba, pero tisod ka sa salita ng Diyos. Palpak na agad yun. Maganda nga ang damit mo. Naninira ka naman ang puri. Wala din kwenta yan. Kaya sa atin po, si Kristo ang katubusan. Huling talata po, 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Verse 30. 30. Unang Korinto 1:30. Datapwat sa Kanya kayo'y kay Kristo Jesus. Na sa atin, ang tinutukoy dyan yung mga mananampalataya, hindi sa lahat ng tao, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos. Tingnan niyo po, marunong na kayo ngayon. Abo, yung religion teacher mo, tinanong mo, paano po tayo makakarating sa langit? Ining, kailangan mong manalangin kay Maria. Religion teacher yun. Sige, walang alam. Pero ikaw, hindi ka man teacher, pero alam mo yun, daan sa langit. Sabi ng Bible, si Jesus lang ang daan. Dahil turo ng teacher ko sa school, magpakabait lang at saka sumunod sa sakramento, maliligtas. Sabi naman ng aming ministro ni Manalo, ano po, umanib sa iglesia, tapos sundin ang mga utos, magpakabuti kami, at gawin ang lahat ng palatuntunan sa loob ng iglesia. Maliligtas kami. Di ba wala silang karunungan? Bakit? Wala kasi sa kanila si Kristo. Alam niyo kung nasan si Kristo? Nandun lang sa pangalan ng simbahan nila. Amen? Pero wala sa kanilang mga puso. Alam niyo kung bakit? Dahil pagka si Kristo nasa iyong puso, dahil matalino ka, hindi mo lalagyan ng sigarilyo ang iyong puso. Kung matalino ka talaga, ha? Kung matalino ka talaga, nakalagay doon, ang paninigarilyo ay magdudulot ng kanser. Kung matalino ka, inilagay yan, hindi nananakot lang. Totoo yan. Eh dahil bobo ka, wala yan. Hindi totoo. Hitit ka lang. Amen? Kasi si Kristo yung ginawang karunungan ng Diyos sa atin. Hindi yung karunungan mo kasi bobo po tayo, sabi ni Gadon. Hindi ako bobo. Pero taong na kay Kristo, matalino. May alam ka sa Bible, matalino ka. Kaya yung puro pera lang, bobo yan. Ama po, masarap yung may Bible ka na may pera ka pa. Yan ang matalino, amen? Ano pa? At katwiran. Bakit si Kristo ang katwiran? Liko tayo eh. Ang mas gusto natin eh, mag-tiktok na mag-tiktok eh. Parang kumimit si April. At kabanalan. O, ito po, yung kabanalan po hindi atin yan. Yan ay kay Kristo. At katubusan. Salamat sa Diyos. In Christ, our sin was paid. Jesus paid it all. Last na, yung inilagay ko. Doon sa ano. Nabasa ko na yung kanina. Okay. Christ's death becomes our life to live for God. Yung kamatay ni Kristo ang bumuhay sa atin para mabuhay tayo para sa Diyos. Kaya kung hanggang ngayon, para ka paripatay pagdating sa gawain, pag makikinig ng Bible, walang magaling-galing. Ang overtime na si Pastor, lagpas na ng 25 minutes. Boy, sa tong, ito walang overtime. Kasi gusto mo eh. Kapag anak ka na ng Diyos, you are enjoying the things of God. Are you with me? Ay, ito'y manalangin. Panginoon, sapat ang iyong salita. Hindi ko na po kailangan silang pataasin ng kamay kung tinatanggap ka nila. Simple lang po, kung tunay ka namin tinanggap sa aming buhay ang iyong kamatayan,
Ito po'y magdudulot ng buhay sa aming puso upang mabuhay kami para sa iyo. Tulad po ng sinabi ni Pablo, ako'y napagong kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay sa akin, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Panginoon, ligtas kami kung ang bumubuhay sa amin ngayon ay ikaw. Hindi po ang gawain ng sanglibutan, na panandalian lamang ang kagalakan. Panginoon, salamat po sapagkat biyaya ang kaligtasan. Hindi po ito pwedeng bilihin o bayaran sapagkat ito'y kailangan po namin tanggapin ng buong puso. Salamat po Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ligtas na po ba tayo? Amen. Sana wala na pong sasagot dito. Basta Panginoon, Pastor, ano po, kumuha lang po tayo ng mabuti. Pagka ganyan, impyerno pa na yung punta. Mga kapatid, punta lang tayo sa ilang announcement po. So, mamaya po ulit, tuloy po ang atin pong fellowship po doon sa lugar po ng Simlong. At looking forward, preparing na isang araw po. Kung ngayon po, marami tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap pala pag marami ang anak ng Diyos. Ano po? Salamat sa Diyos. Ano po? At mamaya po, we're going to have a fellowship sa Barangay Simlong. Kung tayo po ay anak ng Diyos, let's have fellowship to one another. Bigay natin sa Diyos ang inihingi ng Diyos sa atin. Ano po? So, sa mga tumulong po sa pagkukumpuni po ng simbahan, salamat po. Sa mga nagpadala ng pambili ng mga trapal, salamat sa mga ginagamit ng Panginoon. At kung kayo po ay nagnanais pa po, marami pa po kung gustong gawin dun sa ating simbahan. Pero siyempre, hindi naman po inilalagpas doon sa kung ano lang yung kaya po natin. Salamat sa Panginoon, nakabili na po tayo ng trapal na makukumpleto na po yung simbahan sa Simlong. Ano po? Salamat sa Diyos, meron na rin po trapal yung jeep po natin. Ang problema na lang po ay sira naman ang clutch. Ano po? Talagang anong gagawin? Pagka ang jeep po ay sisimpleng kami, ano po? Ay asahan na po natin na marami na pong sira. Okay lang po yun, wag lang ang driver ang may sira. Ano? Natatalong po yan sa Panginoon. Masalamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Let us recognize our birthday celebrators this morning. May nakita kasi ako mga nag-birthday. Ano po? So, sino po dito sa atin ang mga nag-birthday? Alright? Sina? Ay! Birthday po ng aking bayaw, kapatid po ng aking asawa. Kailan ang birthday mo, Toy? Ngayon. Birthday niya ngayon. Ano po? So, happy birthday ko ito. Mamaya awit na. Sino ba po ang nag-birthday? Sa lahat ng nasa online, kung birthday niyo po, nitong mga nakaraang araw, kayo po ay aming aawitan ng happy birthday to you. Waitin natin! Happy birthday! Let's sing! Happy birthday to you! Praise the Lord! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Maligayang bati, you belong to the soul. Maligaya, bati. Ano ba yan ba? Nagbago na yung happy birthday to you. Naging you belong to the soul. Okay. Salamat. Masaya tayo sa Panginoon. Ako po'y natutuwa dyan sa aking bayaw na yan. Ito yung aking patotoo. Nung una po, hindi po talaga yan gustong pumunta po dito. Pero sabi po ng aking bayaw na yan, ako'y mas masaya na dito kaysa doon sa Cavite. Amen po? Ako'y salamat sa Diyos. We are praying for the salvation of our loved ones. At yan pong kapatid namin yan. Ay isang araw magte-testimony na rin po yan. Pag sila po'y nagsisimba doon, siya po daw ay nasa labas at naninigarilyo. Pero siya po ay pamilyang baptist. Ano po? Pero sa kanilang magkakapatid, inamin niya po sa akin, siya daw ang pinakang pasaway. Alam nyo, mas mapalad yung taong umaamin kaysa po doon sa kitang-kita na ayaw pang umamin. Kaya ako yung masaya dyan. Mamaya,
tayo ay magse-celebrate ng birthday week, magluluto tayo ng bagoong. Ano? So, salamat sa Diyos. Mamaya tayo po ay magigisa ng bagoong. Ano po? Bibili tayo ng 1/4 na kamatis at ise-celebrate natin ang kanyang birthday. So, ngayong umagang ito, let's recognize our visitor this morning. Kasama po natin ngayong umaga po dito sa atin pong entablado. Kasama po natin si Baby Ama. Baby Ama. Okay, joke na po yun. Alam ko si Baby Ama na, si Brother Edwin pala ito. Okay, so Brother Edwin, hindi ito bisita, ito ay kamember natin. Sino yung mga bisita natin dito? Nakalista ba dito? Ayun, nakasulat pala. Unang-una sa ating mga bisita ba ito o bisita? Okay, April J. Abaka. Amen. Abaka, salamat sa Diyos. Sa mga order dyan ng abaka, umorder po kayo kay April. Yan no, ang may pabrika ng abaka. Okay, kasama rin po natin ang ating birthday celebrator, visitor natin from Cavite, Marjo Arcas. Malakpan po natin. Kasama rin po natin sa ating mga baby, mga bata, si James Daniel Almario. Yan po ay kahapon pa po na andito, si James. Si Eliza Gail Arroyo, Matthew Gabriel Arellano, Ada Miguel Basket, King David, Matthew Arroyo, Saite Donor, Eric Janela, and Mac Enzo. Buti pa yung mga bata, nagsisipa, yung mga magulang, hindi ano. Sana mapagsimpan din natin sila. Punta po tayo sa ating mga kasama ngayong umaga through online worship. Unang-una lagi sa listahan, ang Castillo family. Palakpang po natin. Kasama rin po natin si Mark Paner. Palakpang po natin. Kasama rin po natin si AJ Porto de la Virgen. Palakpang po natin. Si Rosana Vinetes Argas. Amen. Ito po, wala na po siyang isineshare. Kaya po mga member po kayo, let's share sa Facebook ang salita ng Diyos. Ito po hindi pa po member, pero siya po, puro word of God ang isineshare niya po ngayon. Grabe, amen? Talagang ang salita ng Diyos ay nagbabago. Kasama rin natin from Nueva Ecija, Micah Arevalo. Malapit na po siyang pumasyal dito pag uwi daw po ng kanyang garden. Kasama rin po, Sister Lorna Reyes. Ito ang hindi ko inaasahan. Hindi ko akalain na parang imposible na po na mabuo ang kanyang pamilya. Salamat sa pagdinig ng Diyos sa aking panalangin. Ng aking pong pamilya po ay magkabuo-buo. Salamat kasama po natin. Magkasama po ang aking pong kapatid, si Sister Jovi Almario at si John Sakido. Purihin ng Panginoon. Sila po ay nagsabi sa akin, kung gusto nilang magsama ng muli, dito po sila titira para sila po'y makaka-attend ng ating pananambahan. Palakpakan natin ang mag-asawang, we are so happy. Si Satanas lang ang natutuwa na mawasak ang pamilya, pero ang Panginoon natutuwa na maayos ang pamilya. Amen po? At iyahanap po natin sila ng mauupahan po kahit bahay ng daga, ay sila po ay titira. And let's pray for them bilang kapatiran po natin. Sabi ko na kapag anak ka talaga ng Diyos, babalik ka. Dahil papaluin ka ng Panginoon. Kasama rin po natin ang mag-asawa din siguro ito, si Kathleen at si Mark Anthony Fernandez. Palakpakan po natin. Kasama rin po natin si Janela Harlan. Palakpakan po natin. Kasama rin po natin ang aking pong kapatid. Talagang kumpleto po yung kapatid ko. Si Mercy Maligalig Almario. Palakpakan po natin. Salamat sa Diyos. At ang panguli po, ang mag-asawa po ni Tia Dory at Sammy Almario sa panguna ni Eric Almario. Salamat po. Ngayong umagang ito, meron tayong attendance na 30. Amen. 30. Salamat sa Diyos. Nung prayer meeting, ilan po tayo? Remember our bilang? Ha? Mata mo, may nagbilang. Tayo po ay 17. Purihin ng Panginoon. Paglinggo, 30. Pag prayer meeting ay 17. Sana po, pag prayer meeting, maging 30 din. Amen po. So, salamat sa Panginoon. Sa umagang ito ay magpapahinga muna tayo ng kaunti. Tayo po ay, kami po ay magpapaalam muna ng kaunti sa aming mga kasama. Pero babalik po kami after 10 minutes. Sana po,
Standby po kayo sapagkat maganda po ang susunod nating talakayan tungkol sa katapatan ng paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po. Stay tuned. God bless you.